mga sugat na matatamo mo. Kahit hindi ka madapa. Oo, tol. Hindi, tsaka hindi naman. Gagi kahit hindi sa pagkadapa, tol. Hindi, tsaka ano na, parang normal na yung pagkadapa. Kailangan mo lang talaga patuloy na paulit-ulit. Nakakakibat na ron. Yung madadapa kaya. Ngayon, ikaw na lang, paano mo i-handle yun, yung mga ganong sitwasyon? Tulad nun, kay Jansel, nangyari sa akin. Tangay. Naiinis ako sa ginawa niya. Nakakainis talaga yun. Ano, ang Kaya dapat talaga pinapalakas mo yung ano mo yung utak mo eh. talaga. Kasi piktado mo talaga lahat. Tsaka, isa talaga ang pinakamatinding kalaban. Sarili lang tol, sarili. Pinamatinding kalaban mo sarili mo. Ay, na pag nagpakain ka dyan, wala. Tsaka sa panahon natin, tsaka sa estado natin sa buhay ngayon, hindi na tayo nabubuhay para sa sarili natin. Hindi talaga. Hindi gagawin ulit nun nung pagbata ka nga, di ba? Oo. Nagdadapa ka talaga. Yung pala yun, yung lesson. no? Kasama sa paglaki yan. Hindi mo maintindihan yun. Pagbata ka, di mo maiisip yun eh. Oo. Kahit anong laking sugat mo dati, parang hindi ganun mo nalang parang Oo. kasama Okay sa lang paglaki yan, kasama ganun. sasabihin sa'yo ng Kasama mga sa paglaki magulang yan. mo. Ayun. Yung pala po ito yung kakaharapin natin problema ngayon, paglaki Yung pala yung natin. mga mas masasakit na Ito na pala yung pinakamasakit, yung sugat na yun. Naghihilom pa yung mga sugat na yun eh. Oo, yung mga noon. Diba? Pero ngayon, pag lumaki ka, yung mga sugat na natatamo mo ngayon, hindi na sa labas eh. Magiging kakampal na nga ng buhay mo. Nasa loob, is hindi na naghihilom habang buhay mo na rin dadali. Gagi ang ulit. Ang lupit eh, no? May mga aral talaga sa buhay na ikaw yung mismo makaka-discover. Hindi pwedeng yung parang katulad sa eskwelahan, ituturo sa lahat. Hindi talaga. Ituturo Sa experience talaga lahat. Saka ikaw yung Natuturo sa eskwela. saka pag yung utak mo nakapag-isip ka ng maayos, malalaman mo para mapagtatanto mo. Oh, ganito pala yun, ganun pala yun. Di ba? Gagi, yan yung malupit din talaga. Ano ba yung Salamat napag-usapan tayo, natin may nga, ganun Antol? tayong ano eh, no? Yung hindi tinuturo sa atin kahit ng magulang natin yung mga mangyayari sa parang ginagabayan lang nila. Yung totoong hamon pala talaga ng buhay, tayo mismo didiscover. Yun nga yung hindi nila sasabihin sa'yo talaga lahat, yung mga Kasama matatanda. naman ng laban. Oo. Kunyari, may mga hint, parang hint lang yung mga sinasabi nila. Ngayon, papayuhan ka ng mga gantong bagay. Isipin mo alam nila yung sagot. Alam nila yung mga sinasabihan nila. Ganito yung gawin mo, huwag mong gagawin yan. Ito yung dapat natahakin mo. Pero may makikita ang ibang tao na nagsasabi noon na matatanda na napakahirap ng sitwasyon nila sa buhay. Ngayon, parang hindi nila na-express sa sa sarili nila. Ngayon, kaya pala nila sinasabi yun. Kasi pagdating ng araw, ikaw na yung mapupunta dun sa sitwasyon na yun. Para pagdating ng sitwasyon na yun, alam mo na yung dapat mong gawin. Meron kasi mga tao tol na alam na nila yung gagawin, pero hindi pa nila ginagawa. Ngayon, anong nangyayari tol? Napupunta sila sa hindi magandang sitwasyon. Meron man na kahit di mo ginawa, may magandang consequences na mangyayari sa'yo. Pero hindi lahat ng mga hamon sa buhay na ilalampasan mo, may maganda, may masama pa rin. Baga, gagawin mo to, gagawin mo, ikaabuti ng marami, pero magiging ikakasama mo naman. Parang sacrifice sa sarili. Oo, sakripisyo. Meron naman hindi mo gagawin kasi alam mo masakit Masasacrifice ka. Oo, magsasacrifice. Ikaw na naman, masakit na naman pag uli. Pero ang kalalabasan nun, sila naman yung Magiging magiging okay ka, tapos sila naman yung magsasuffer. Mamimili ka eh. Mamimili ka lagi sa dalawa. Kung ikaw magsasacrifice para maging okay sila, o kaya maging okay ka pero sila yung magsasuffer. Ganun. Isipin mo ang daming matatanda na makakaharap mo na sasabihin sa'yo na yung mga sikreto sa buhay, yung mga dapat Papayuwang ka. Saka pili lang yung binabag sa kanila ng ganung mga ganung salita. Hindi lahat. Kasi pag nakita nilang ikaw si Tulio Iba ka parang ganun. Iba, parang depende kasi minsan na lagi nilang sinasabi panatag kasi yung loob nila sa tao. Ganun. Kaya nakakapagsabi sila ng ganun. Pero hindi lahat ng tao na nakasalumuhan nila, hindi lahat ng mga ganung edad ng bata na nakasalumuhan nila sinasabi nila yung mga ganung bagay. Hindi ka dapat sa ganun. Pero may iba rin talaga doon na sinasabi ng matanda na kaya mo yan, mga ganun payo.
Yung parang may tiwala sila sa'yo. Oo. Unang Hindi, tingin alam pa nila, lang sa'yo. alam talaga nila na kaya Bata mo. pa lang, kakaiba ka na. Minsan Pero- kasi, hindi, may mga panahon kasi na yung bata pa tayo o kaya yung mga nagkakaedad na tayo pero takot nating subukan, takot tayo magano Sa risk, gano'n na, ayaw natin mag-risk. i-take yung risk na dapat nating i-take. Ngayon, anong nangyayari? Meron tayo may yung mga unfinished business. Isa yun sa mga ano yung na sana ginawa ko na lang to. Oo, ganun. Mga ganung bagay. Parang mga opportunity. Hindi ko talaga naman yan. sinasabing pagsisisiya mo, pero meron mga bagay na pagsisisiya mo rin talaga. Masaya, pero magiging masaya ka bagong pagsisiyan. At saka maganda, kasi hindi naman kaya nga sabi nila lahat ng pagkaamali may kalakip na ano yun, na ang tawag dito. Ano ba yun? May kalakip na ano. Magandang mangyayari. Ganun. Parang may maganda siyang, may mapupulot kang maganda dun sa mga mali mo na ginagawa. Kasi kunyari, ginawa mo 'yung bagay na to. Ngayon, pagdating ng panahon, hindi natin masasabi ilang taon yung makakalipas, ilang buwan, ilang araw, mapapagtanto mo. Tangina, buti na lang nagawa ko 'tong pagkakamali na to kasi kung hindi, baka ngayong matanda na ako. Yung ngayong matanda ka na, saan mo palang gagawin? Wala na, huli ka na sa lahat. 'Di ba? Yung mga ganung bagay. Lahat nga ng bagay eh. Lahat ng sikreto sinasabi nila sa pinakamaliliit lang na detalye, napakadali lang eh. Ikaw na lang, aaralin mo na lang kung paano mo maintindihin yung mga sinasabi nila. Kung may laman ba yung mga sinasabi nila, o sinabi lang nila yun, para sa wala lang. Ganun yun. Pero tol, di ako naniniwala ron na na sinabi lang nila para sa wala. Di tol, di sila magsasalita ng ganun kung para sa wala lang yun. Para talaga sa yun. Sa aking buhay talaga tol, sa mga pag-aaral talaga yan. Hanggat gumigising ka araw-araw. Tsaka talagang nag-aaral. Hanggat nabubuhay ka, talagang kailangan mo rin talagang aralin lahat. Kasi hindi pwedeng yung alam mo lang eh. O alam mo pero hindi yung panaranasan. Yun yung sinasabi ko sa ito. Minsan yung mga sakit na masarap din maranasan lahat ng sakit eh. Kasi Katagising mo lagi yung magpapasalamat. tsaka kasi para handa ka pag dumating man sa'yo yung senaryo na ganun. Kunyari, nasugatan ka. Sabi na iba, pag tulog tayo, patay tayo nun, di ba? Di ba sabi nila, kunyari, nadapa ka, maliit na sugat. Eh paano kung nadisgrasya ka, mas malaking sugat? Kumbaga alam mo na yung sugat na susunod. Na kahit gaano kalaki yung sugat na makaramdaman mo. Alam mo na yung sakit. Oo. Parang di nangyari sa yung ganun. Parang doon lang, gagawin lang nating halimbawa yung sugat, yung pagdadapa. Diba? Kumbaga sa buhay naman, kung i-apply mo lang. Alam mo na yung gandang pag-aamali, masasaktan ka dito. Ngayon, pag dumating ulit yung panahon na merong mananakit ulit sa'yo, alam mo na yun, hindi ka na yung leba-lebay, parang wala ka na. Magiging matalino sa vision. Kumbaga meron tayong mga, kasi di rin natin masasabi, iba-iba rin tayo ng desisyon eh. Kaya nga sabi nila, kung ano ka, wala kang kapareho talaga. Lahat tayo, hindi tayo magkakapareho. Iba-iba ng takbo Diyos yung nga, isip wala natin. rin katumbal eh, di ba? Tsaka napakalupit, napakaiwaga ng, alam, pinakamakapangyarihan sa lahat ng kapangyarihan na nag-i-exist talaga, yung kapangyarihan ng utak ng tao. Walang limitasyon yung utak tol. Tsaka isipin nyo na lang, yung mga bagay na nakikita natin ngayon, kung paano nag-upgrade yung mundo. Isipin mo paano naiisip ng tao yun. Hindi nila alam yun pero napapasok sa isip nila. Magagawa niya. Isipin mo yung nasasabi nila na sa mga ibang planeta, sa galaxy o may ibang universe, madami silang naiisip doon ng mga bagay-bagay nila. Tapos may mga darating na panahon, pagkalipas ng isang dekada, dalawang dekada, may matutuklasan na totoo nga yun, yung sinasabi ni yung pinapaliwanag niya, yung pinapag-aralan niya, totoo pala yun. Mga ganung bagay. Ngayon, lahat ng mga discover nila dati, ngayon nag-exist lahat. Parang ngayon na pumuputok lahat, nakama nga, ito nga yung mga pinag-aaral. Isipin mo kung wala yung mga tao na yun, ano na yung mga tao ngayon. Baan sa old ano ba? Tsaka meron tayong mga bagay na ang hirap nating solusyonan kasi hindi natin alam eh. Minsan, bonus din yung mga ganung bagay na may alam ka. Kaya hanggat maaari, alamin natin ang alamin lahat. Hindi mag-i-stick lang tayo sa kung okay na dito eh, yung parang naisip mo, okay naman. Nakukontento ka, parang Eh, tatawid mo araw-araw. hindi ko naman sinasabi na maging garapal tayo, na pilitin natin yumaman, parang ganun. Hindi ganun yung ano. Ikaw tol, bakit kailangan natin yumaman? Ikaw, ano magiging sagot mo sa tanong mo? Sa akin, sa panahon ngayon, kung bakit tayo magiging mayaman, isa lang para sa akin to.
Kasi kailangan nating sumabay sumabay sa agos sa mundo eh. Kasi yun yung agos na consistent dito sa flow ng earth. Parang kumbaga, hindi yung lahat ng tao nabubuhay na sila dahil sa pera eh. Ngayon syempre ikaw na normal na tao, kaya mong dumipende sa kahit anong sitwasyon, kahit nasa mababang sitwasyon ka o mataas na sitwasyon ka, kaya mo ngayon, kailangan mo pa rin yung pagyaman kasi marami kang gusto eh. Tsaka marami kang hindi yung gusto mo hindi lang para sa sarili mo, para sa nakakarami talaga. Kumbaga hindi mo iniisip na yumaman ka para sa ganito. Kasi para matulungan mo ibang tao. Hindi ko naman sinasabi na magpamigay ka ng pera. Hindi lang naman yun yung paraan eh. Maraming paraan para makatulong ka, nagagamitin mo rin yung pera. Di ba, kunyari sabihin natin mayaman ka. Ngayon gusto mong tumulong, huwag ka magbigay ng pera. Bigyan mo sila ng trabaho. Bigyan mo sila ng, alam mo, pinaghirapan nila. Sa Bible yun, tol. Tas ano ang malupit pa, ang maganda kasi doon, dahil maganda nga yung buhay mo, ikaw nakakaangat, ngayon, hindi mo sila gagawing tamad. Kasi pangit yung ginagawa ng ibang tao eh. Nagbibigay ka ng pera sa sinasabi mo para makatulong. Basta pag nakarinig ako sa para sa akin lang, pag nakarinig ako ng sabi na ay nagsalita na, kaya kita tinulungan kasi naaawa ako sa'yo. Hindi mo ako tinutulungan nun. Dinuruan mo lagi maging tamad. Oo, tapos yan sabihin mo kinakawa mo, kung hindi ka dapat naawa pag tumutulong ka. Tumutulong ka, sibukal sa loob mo, at tsaka gusto mong umangat din yung mga taong nasa paligid mo. Maling-mali yung iniisip nila nung pag nagbigay ka ng pera, nakatulong ka, hindi yun. Ikaw dyan, para sa'yo, ba't natin kailangan yumaman? Siyempre, kailangan natin matustusin yung pang-araw-araw natin. Sa akin naman, kaya gusto ko rin magkaroon. Nakakahiya. Siyempre, once na may anak tayo eh. Di ba, alam na natin sa sarili natin yun. Kapag wala tayong pera, pre, wala tayong ano dito. Wala tayong tira dito sa mundo na to. Wala ang respeto mo. Wala tayong respeto naman. Okay yun. Makakuha pa rin tayo ng respeto at wala tayong pera. Pero, sa ibang pamamaraan. Pero basehan talaga kasi ngayon kung ano yung laman ng bulsa mo, yun yung respeto mo makukuha mo ngayon. Pera. Lalo pag ordinaryong tao. Pag nasa totoong mundo tayo, pre. Nandito tayo sa totoong buhay. Nandito tayo sa mundo na pera yung mahalaga. umahawak. Yun yung main ingredients talaga. Ito pre, alam ba, magkaroon ng site man nga. Tsaka hindi mga masamang anak natin, ano. huwag naman sana, di ba? Siyempre, pag wala tayong pera, wala tayong Tsaka isipin mo. di ba? Kaya kailangan, Tsaka yung lagi nating nasa isip na ayoko maranasan ng ano kayo. kasi lahat talaga sa totoo dito sa mundo na to, lahat ng sagot sa problema natin, masusolusyonan na ng pera pre.